piniprepare. Magandang hapon po sa atin, umaga po o gabi sa ating lugar, kung saan man tayo, biyaya ng Panginoon, ang liwanag ng Panginoon ang siyang makamit natin araw-araw. Amen. Nung ginawa ko po to, medyo nagawa ko na po to bago yung pangyayari do sa aking kapatid. Kaya lang di pa ako nakakapag-reflect. Kanina lang po. Ito po yung ang naibigay po sa akin, The Light That Never Fails by Oswald Chambers. Itong daybreak natin sa Global April 22. So, ano po ba yung liwanag? Ito po yung light that never fails. Nung tinignan ko kanina, ito po yung divine presence, divine illumination na nanggagaling sa ating Panginoon. So, yung po yung light, ano po yung nagagawa naman ng light sa buhay natin? Ito po ay nagbibigay ng knowledge and understanding para it help us learn and grow as we go on for our spiritual paths. Pangalawa, it represent purity. Purity that brings clarity and help us grow by pushing away the negative na feeling natin sa ating puso na to. Pangatlo, it gives shine. Itong shine na to, it symbols hope. It reminds us to stay strong and grateful even when in times of tough. So, ito po yung natin. Next slide, Ate Pinet. Doon po sa verse na pinagkuhanan po to, makikita po natin sa 2 Corinthians 3:18 ng English version. Ito yung ESV version. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed in the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Tinignan ko rin po yung sa Tagalog. At ngayon naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga muka ang kalwalatian ng Panginoon. Ang kalwalatiang iyan ay nagbumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kalwalatian hanggang tayo'y maging larawan niya. Next slide po. Ito po yung galing po dun sa devotion ni by Oswald Chambers. A servant of God must stand so very much alone that he never realizes he is alone. In the early stage of Christian life, disappointments will come. People who used to be light will flicker out, and those who used to stand with us will turn away. We have to get so used to it that we'll not even realize we are standing alone. Next slide po. Paul said, "No one stood with me, but all forsook me. But the Lord stood with me and strengthened me." Matatagpuan po yun sa 2 Timothy 4:16-17. We must build our faith not on the fading lights, but on the light that never fails. When important individual go away, we are sad. So, nararanasan po natin po yan, di ba? Pagka umalis na po yung mga importante sa buhay natin, maging sa ministry o kaya sa
mga workers natin pagka nata-transfer na, 'di ba? Nagkakaroon po tayo ng ah, ano tawag doon, yung sad sa puso natin. Sabi nga nung kapatid ko, yung kuya ko nung mag-aano na si Pastor, sabi niya, gano'n si Pastor Edric, parang nakakalungkot naman, sabi niya nga gano'n, ang tagal-tagal na magkasama sa church. Tapos, yan. So, nakakaramdam po tayo ng ganitong feeling until we see that they are meant to go, so that only one is left for us to do is to look into the face of God for ourselves. So paano na lang kung yung umalis na yon talagang hindi na babalik. Talagang yung sadness ang nandyan sa puso natin. Pero pagka dumating itong ito yung dapat nating tignan daw. Tignan natin to look into the face of God for ourselves, para sa atin. Nakafocus tayo sa ating Panginoon. So, next slide po. Allow, sabi dito, allow nothing to keep you from looking with strong determination into the face of God. Regarding yourself and your doctrine. And every time you preach, make sure you look God into the face about the message first. Tingnan daw natin muna yung face ng ating Panginoon bago tayo mag-preach na ito. Then the glory will remain through all of it. A Christian servant is is one who perpetually look into the face of God. And then he goes forth to talk to others. So the ministry of Christ is characterized by an abiding glory of which the servant is totally unaware. So si Moises, ganun po, he did not know that the skin of his face shone while he was talk with him. Makikita po ito, matatagpuan po ito sa Exodus 34:29. Ito po yung nakikipag-usap siya doon sa Mount Sinai. At pagbaba nung niya, nakita mo yung glory, yung nagliliwanag, yung kanyang mukha na ito after niya makausap ang ating Panginoon. So, dun po sa next slide, we are never called to display our doubts openly or to express the hidden joy and delights of our life with God. The secret of the servant's life is that he stay in tune with God all the time. So, yung po yung secret para tayo magkaroon po ng buhay na hindi nagpe-fade yung liwanag na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan na andun po na stay in tune with God all the time. At ito pong 2 Samuel, ito po yung verse na pwede nyo pong basahin after po nung ating devotion about kay Joab, kay King David, at kay Absalom, itong nasa 2 Samuel. At itong pong Luke 17:1-19 about faith, about sin, and about duty. Nung tinuturo ni Jesus sa mga disciple, itong mga talinhaga na ito. So, yun po. Next slide po. Ang wisdom from Oswald, kanina na nakita ko, bago-bago pala yung kanyang wisdom. Nung kasing ginawa ko po to, iba yung binigay. Ngayon, ito po yung nakita ko. Christianity is not consistency to conscience or to convictions. So, ang Christianity is being true to Jesus Christ. So nakikita natin po ang pagiging Christian hindi lang pang po doon sa pagiging consistency. Pero kanina, sabi ko, Lord, paano yung reflection ko kanina, paano namin mapanatili yung liwanag na binigay nyo sa amin. Bigla pong pinaalala sa akin yung ano po,
yung 10 young woman na may daladalang oil, di ba meron ganon. Tapos a-attend sila doon sa wedding na ganon. Tapos may kanya-kanya silang ilaw, meron po silang ano. Tapos yung iba po, nawalan po ng oil. So para hindi maubusan yung ano natin, kailangan meron po tayong daladalang reserba. Ano, ganun po yung ano. At narinig ko rin po do sa sermon ni Pastor Robert, sabi niya, para manatiling nagliliyab, sabi niya gano'n, yung panggatong mo, para matatili niya talagang ano mo, lalagyan mo lagi ng kahoy para manatili yung pagdingas ng ano. Pero pagka once na tinanggal mo yung ano na yung kahoy doon sa nagdidingas, talagang mawawala po yung kanyang apo, yung sinde, yung ablaze niya. Kaya kanina, sabi niya, give us fire, ablaze us, sabi niya, ganun doon sa ano. At ganun din po sa atin, sa ating, ano, sa 'di ba binigay din sa akin ng example na ang ating Panginoon ay katulad din ng araw na siyang hindi po nawawala yung kanya ano continuous yung kanyang yung ano niya yung rays niya yung liwanag niya ay hindi po nawawala yung source. So kailangan nandun po tayo sa pinaka-source ng ating ano ng ating buhay na ito. Nakadikit tayo dapat doon sa ating Panginoon para mawala, para hindi po mag-fail yung liwanag na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Dinako din naman ako ng ating Panginoon, sabi niya po dito, once we received Lord Jesus sa ating buhay, siya yun na yung ano natin, siya na yung Savior natin. Meron tayong relationship na dapat natin i-work out sa ating Panginoon. Um, Kailangan mag-grow, kailangan din manatili o kaya at itong ano natin nananatili yung sabi nga ganun yung consistency is not the consistency, it's the consistency na naka-abide tayo dun sa ating Panginoon. Minsan ano madalas 'di ba pagka nagiging maalab po tayo pagka galing tayo, kunyari, nandun tayo, pag-attend tayo ng Aldersgate, talagang yung passion mo, yung nag-aapoy yung ano mo, refresh ka, bagong-bago, parang ang lakas-lakas mo, handa ka na mag-serve uli. Yung ganun ba yung ano mo, yung passion mo uli sa ating Panginoon, na-revive uli yung ating Panginoon. Kaya pagbabasa natin sa mga Biblia, sa mga salita niya, talagang ganun po. Pero ang problema, sabi po, ang pinaka problema, paano natin mapatatili, sabi niya nga ganun, yung relationship natin. Kasi pagka nawawala po tayo dun sa ano na yon, babalik ulit tayo dun sa ano, 'di ba? Sabi pagka galing natin sa Aldersgate, lagi natin naririnig. Pagbaba natin ay nandun na yung battle natin. Yung nandun na tayo dun sa life na kung saan tayo. Kaso nandun tayo, nakakaranas din tayo ng ano, yung busy, distraction, yung sobrang mga responsibility natin sa work, parang yung minsan na parang na ano ka yung parang nalulunod ka na, 'di ba? Yun yung feeling po. Pagka ganun po yung feeling na natin po, i-connect uli natin. Sabi niya ganun. May tendency kasi na tatamarin ka na. Hindi na tayo magbabasa, hindi na tayo magpe-pray kasi na kumbaga sa no nawala yung momentum na ano natin. So para hindi na tayo ano, hindi natin mapanatili natin yung momentum na yon, kailangan sabing ganun doon po sa nabasa namin doon sa care group, mapanatili mo yung relationship through yung i-revive natin, i-revival daw natin yung ating sarili, personal revival. Kaya kailangan meron din po tayong ganun sa ano natin, yun. I-cultivate natin yung secret place with God, sabi niya ang ganun, at i-develop uli natin yung habit of taking much time to be with His presence.
Kaya yung po yung kaya yung dapat natin mag-abide tayo lagi sa presensya para makuha ay para hindi po mawala yung liwanag. Light that never fails. Yung liwanag na ito kailangan nagsishine, nakikita ng mga nakapaligid sa atin yung liwanag na to, lalo na po doon sa mga taong nasa darkness, at pagka nakita, nasabihan mo o nakausap mo, ay nagkakaroon muli sila ng pag-asa sa ating sa kanilang buhay muli. Nung pong burol nung aking kapatid, nagkaroon po ng chance. Si Ate Olive uli yung na po yun. At talagang tinalakay niya po doon yung John 3:16 na yun. Marami po doon sa mga bisita o lalo na yung mga friend ng aking kapatid na sila, more on Catholic po sila. At saka yun na yung nakita ng opportunity na ma-share itong salita ng ating Panginoon, yung kaligtasan binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sino pa tayo nung tayong mga naliwanagan, tayong mga nabigyan ng ng liwanag ng ating Panginoon. Hayaan natin na makita nung mga yun nga nakapaligid sa atin, at iyon yung nakita namin na opportunity. Alam niyo po ba na na kasi 'di ba alam na natin yung mahal natin sa buhay na ganyan. Paano naman 'tong mga nandito pa? So yun po yung nag-take kami ng opportunity na yon para doon sa mga at nagpatanggap po kami. Tinanggap naman po nila ang ating ilang ilang ilan din po yun, marami po din sila nung time na yun kaya ang liwanag na to kailangan nakikita din sa buhay natin, at matutunghayan lang natin at malalaman natin usually, lalo na 'di ba pagka tayo nun nga doon sa habang nakaburol, marami tayong mga naririnig kung ano yung nagiging buhay na ito na ng namayapa. Nakikita natin kung nagliwanag siya, kung nagawa niya, naging worth ba yung buhay niya, naging ano ba tawag doon, yung naging inspirasyon siya, naging good ba yung buhay niya sa sa habang nandito ba siya sa na to. So yung pagiging consistency natin sa relationship natin sa ating Panginoon ay napakahalaga, kasi dito po tayo kukuha ng liwanag, kukuha tayo ng lakas, kukuha tayo ng hope pagka lalo na kung tayo ay nagiging mahina. Di po ba? Kahit na yung sa electricity, nawawala po yung power na yan, nawawala, dumidilim, nawawala po yung mga natin, pero pagka dumating na yung power, saka lang po nagliliwanag, saka lang po gagana yung ating mga So, dapat nakadikit po tayo lagi doon sa source, at yan yung pong ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos na buhay, na siyang pinaka-source talaga ng ating na to. So, yung po, sa pagbubulay-bulay po namin nga nung pagbubulay ko to ng ano po yung ano po yung may iwan natin, ano po yung nakikita sa atin ng mga kapamilya mga kapamilya natin, mga mahal natin sa buhay. Itong liwanag ba ito ay nagsashine sa ating buhay na ito, lalo na nagbibigay ng hope dun sa mga tao na nangangailangan nung ng natin, ng tanglaw. At yun nga, isa doon sa yung aking kapatid ay talagang nandun po siya sa time ng darkness, at ayun po yung in trouble din po siya. Talagang marami po rin siyang mga issues sa kanyang pamilya. Pero nagpapasalamat kami talaga sa ating Panginoon. By His grace, by His mercy, talagang inalalayan niya kami
binigyan niya kami ng mga instruction that time. Kaya yun po yung nagawa ng ating Panginoon, biyaya, at sabi nga po, sa pagtugon ng mga panalangin, yung mga panalangin namin na mula nung pandemic hanggang sa kasalukuyang taon na ito, talagang pinananalangin po namin siya na hindi namin yung palang trials, yung din dumating sa buhay namin, sa pamilya namin, yung karanasan namin na iyon, yun na pala yung pagtugon ng ating Panginoon sa mga panalangin na yun, yung time na yun, yun po yung isa sa natutunan ko na. Kaya minsan hindi po natin maunawaan at marirealize na lang natin, Lord, ito nga pala yung inyong katugunan sa aming panalangin na hindi lamang po siya niligtas, hindi lamang po siya na-healed, ah, kung hindi, nasa piling na rin siya. Binigyan din siya ng buhay na walang hanggan, na wala na pong pain, na wala na po siyang sakit, na wala na po siya. At nagbigay din siya ng patotoo, nag-witness din yung buhay niya para doon sa kanyang At alam ko na doon sa mga narinig ng mga time na yun, talagang nagkaroon doon ng liwanag para doon sa lalo na doon sa mga kaibigan niya po. Kaya yun po, manatili po tayong nasa liwanag at hindi po wag nating hayaan na mag-fade tong liwanag na ito sa ating buhay na ito. Ito lamang po ito po yung word, ito po yung para sa devotion na sa araw na ito. Thank you for at ito po yung ating sabay-sabay po nating itong prayer na to. Mag-unmute po kayo at sabay-sabay po nating ah, bigkasin itong prayer na to. Dear God, Dear God, God, our Our Father, Father, Jesus, my Lord, Jesus, my Jesus, Lord my and Lord and Savior, you Savior, are the you you are light are the the light light that that never never fails. fades. you You are You the are are way the and the way life. and the and the life. life. So we So fight We to fight build our fight build to faith our build faith our only faith on you, only on you, only on you, knowing knowing that that it must be knowing your that it must will, be must your will, be your will, not not ours. not ours. ours. It must be More of more of you you and and less of less of us. us. For For our our confidence confidence is in in For our you, confidence our our truth, is truth and and we are at we our and best we when you are are flowing through best when us you you and we flowing are through one. through us. How and we are natural one. that feeling How is. natural How the natural feeling, the How feeling fragile but is, how it is. spiritual now It is fragile it so is. easy It's for lost easy focus, to and lose disconnect, focus, often without often even without even without even realizing. help realizing. us, Help Lord. us, Us, Lord We Lord love Jesus. you. Jesus, We love we you. love you. We're We're sorry. sorry, Sorry, forgive Forgive us. us. forgive us. This is our Our prayer. In This is prayer. our Jesus' prayer. mighty In name. Jesus' Jesus' mighty name. name. Amen. 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 Thank you for letting me share. Amen and amen. Praise God for this very powerful sharing and devotion po. And of course, we give glory to Him for the life of Sister Lydia na ginamit po niya upang siyang tagapagdala niya ng kanyang mensahe sa atin sa umagang ito. So, sige po mga kapatid, time for our prayer blast. So, I will now turn over the floor to Sister Babes. Thank you, Sister Babes. God's morning po sa ating lahat. Praise God po for the life of Tita Lids. Kala namin nagtampo ka na eh. Kasi nawala yung schedule mo ng Tuesday. Hindi, joke lang po. Praise God at yung for obeying the Holy Spirit kahit na in times of Di naman sadness. po. Di Hindi, naman joke po. lang po yun, Para sa tita, na Panginoon. yes, so natutuwa kami kasi nagpi-prepare din po ako pagka ganong emergency. Share ko po yung galing yung power cards na nakuha ko ngayon habang nagsi-share si Tita Liz based on Hebrew 11:11-12. Dead things are coming to life. O di ba po, angkop na angkop sa ating devotion. Dead things are coming to life.
Siyempre kapag may life, may light. And that light is, ibig sabihin, si Jesus Christ. Yung kanta po natin kanina, shine like Jesus, shine Jesus, shine. Kaya po natin ginagawa itong global daybreak, di ba po? Gusto nating mas mag ano sa atin, mag-feel sa atin ng Holy Spirit, and gusto nating mag-shine sa atin si Jesus Christ. And napansin po ba natin mga kapatid, Jesus is shining to us, yung light niya nasa atin 24/7. Di po ba, no? Kaya nga may kantang, Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Kapag wala na tayong oil, di ba, yung fire natin humihina. Parang sa battery, pagka kailangan i-recharge, pagka malolobat na, or kailangan din natin yung mag-refill yung light na hawak natin na yung light na meron tayo na nanggagaling kay Lord. Yung light na yon kay Jesus lang manggagaling. So, shine Jesus. Let's Jesus shine in our life. As yun po ang gusto niya. So, sabi ko nga lagi naman nating nire-remind na kahit ano pong pinagdadaanan natin o kahit anong meron tayo, yung mga moods ba, andoon pa rin yung kailangan natin siyang i-praise, kailangan natin siyang i-seek, kailangan natin siya i-worship, at kailangan natin siyang pagkatiwalaan. And best of all, let us thank Him for everything that He is doing to us. So mga kapatid, let's take a moment para pasalamatan natin siya sa ginagawa niya sa buhay natin. 'Di ba? Lagi na lang nandiyan kung ano yung gusto niyang mangyari sa atin. And then, pag dilat natin sa umaga, laging may blessing. Every gising is a blessing. Kompleto tayo. Nakakarinig, nakakaamoy, nakakakita, nakakaramdam. Di ba po? Yun ang pagpapalan niya sa atin. Yun ang gift niya. Unang gift niya sa ating pagising natin sa umaga. So, sabi nga Lord, we want to praise you. Yung goodness ni Lord, nahabol tayo lagi. Imagine nyo yun, nahabol tayo ng goodness ni Lord. And libreng-libre yun, di ba, na binibigay niya sa atin. We just need to accept it and claim it in the name of Jesus Christ. So, mga kapatid, pwede ko po ba i-request na mag-unmute lang tayo. Sabayan niyo po akong banggitin yung galing sa Psalms 28:7 to praise Him, to acknowledge His presence, to magnify His name, to glorify His name. Paramdam lang po natin sa Kanya na yung binibigay niyang goodness sa atin is na-appreciate natin. Yung faithfulness niya sa atin is dito, nagpapasalamat tayo dahil alam natin na mahal niya tayo. Paramdam din natin na we are satisfied sa ginagawa niya. Paramdam natin na we are also blessed and we love Him. So, gusto niya kasi ibalik natin yung pagmamahal din niya sa atin. So, let's glorify and praise His name. Ngayon na po, sabay-sabay po tayo. Lord, I praise you for being my shield, help, and joy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song, I praise Him. Amen po. Parang ako lang nagsolo. Sige po. Alam ko po naman sabi nga, if God's goodness is running after us, we love you, Lord, we praise you, Lord. Alam na po natin po ano yung sasabihin natin. So kahit sa sarili na lang po natin, bagitin na lang natin kung paano natin siya ina-appreciate. So in everything let us always be still and praise God. Alam natin si Lord is laging nasa tabi natin. Walang imposible sa Kanya kahit anong kahilingan ang gagawin natin. So kaya po tayo nagkakaroon ng moment to pray, to commune with Him. This is our way to communicate with Him. A moment na, yung solemn ba, na, yung moment na alam nating walang makakapigil at alam natin walang anumang magiging hindrance or walang pwedeng maka-istorbo o walang pwedeng maging balakid pag lumalapit tayo sa Kanya. It is our heart that is talking to Him. Di po ba? So, dadako po tayo sa ating prayer. Teka po sino mo ba yung mga nandito?
prayer for healing and yun yung baby ko. Prayer for healing in times of sickness. Marami na po tayong nakatunayan na kay Lord na sinagot niya yung sinagot niya yung mga prayer natin sa pamamagitan yung mga kapatiran natin na inihain natin sa kanya, merong mga mga answered prayer, merong mga praise report, di po ba? So hindi tayo mapapagod at hindi tayo magsasawa kasi si Lord hindi naman napapagod, hindi rin nagsasawa makinig sa atin, di po ba? Amen to that. So sa pagkakataon po ito, um si Flora, pwede ko po ba kayong i-request na mag-lead ang prayer for healing and sickness? Since nurse kayo, alam niyo po yung mga nararamdaman ng mga kapatiran natin o mga kababayan natin o kaya yung mga anak ng Diyos na nangangailangan ng healing ni Lord. And alam natin, God is our greatest doctor. Wala nang iba. Kahit na ano pang sabihin ng doctor, mas maniniwala tayo at mas ang pananampalataya natin na hinahal Lord dahil kaya hindi tayo tumitigil dahil alam natin walang imposible sa Kanya. So makikiisa po kami in silence sa inyong panalangin. Sis Flora, okay lang po ba? Nauna po. Ate Flora, able po Yes ba? po. Pero naglalakad po kasi ako papuntang work. Okay Pero, lang po ba? is alright po. Clear po ba ako sa inyo? Ano po? Hello? Opo, Ate Flora, clear po kayo dito. Ito po, kasi naglalakad po kasi ako pastor po. Yun po yung Father God in heaven, dito si Lord. That's, oh God, you have given us this our Lord, our King. Lord, we ask Lord God that you forgive us our sins. That's Lord God, nothing hinder our prayers heard by you. And so, Lord, at this moment, we pray, Lord, for all those who are sick, that you will touch them, Lord God. Yes, Lord, as you will touch them, we believe and we thank you, Lord, that you will grant healing unto them. Like the, oh Lord God, the bleeding woman, Lord, who desired to touch the hem of your garment, and she was healed. We also, Lord God, in behalf of all those who are sick, those who are listed here, and even those who are not yet listed and still, oh Lord God, needing your healing. We pray, Lord, that you please, Lord God, touch them wherever they are right now, and you may ease their pain and remove every sickness that they are suffering from. And those, Lord, who are needing, Lord God, money to pay the doctor and to buy their medicines. Oh Lord, we pray that you will provide. And Lord, even each and every one of us who are here right now, whatever, Lord God, needs to be healed, spiritually, physically, mentally, emotionally, and financially, we ask you, Lord, that you grant your healing upon these souls. And Lord, we want to glorify your name, and we want to thank you and acknowledge, Lord God, that there is no one who can heal each and everyone except you alone, Jesus. And we pray also, Lord God, for all the medical staff whom you are using, Lord God, to serve them. Oh God, that you please give them the wisdom, Lord, and the anointing that the people, Lord God, whom they are serving, Lord, they will know Jesus, especially the Christians, Lord God. And Lord, we thank you for all the caregivers, the nurses, and all other medical staff, especially the Christians, that they will serve with fear and trembling as they serve their patients. We thank you, Lord, in giving wisdom to the doctors also, and even to those relatives who are taking care of the sick. Oh God, give them your patience and love
that they will be able to care for all these sick people with your care and love. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Ate Flora. Tensya na sa istorbo. Ingat ka sa paglalakad. Ah, Sige po, let me end or saying this prayer for healing in all aspects of life. Sabayan niyo na lang po ako. Able po kayo mag-unmute. Lord, we pray for healing physically, emotionally, mentally, and spiritually. For those who are sick, burdened, or broken, we ask for your restoring touch. Bring comfort to the weary, courage to the fearful, and wholeness to the brokenhearted. Renew us all with your life-giving power. We trust in your love and grace, and we place all our hopes and prayers into your capable hands. In Jesus' name, amen. So today po is Tuesday. Isang Tuesday na lang matatapos na po ang April. So ang Pillar of Society natin is prayer for nation and government. Marami po tayong naririnig, marami tayong napapanood, marami tayong nakikita. Yesterday lang po, nung Sunday, sa part namin sa Olonga po nasunog yung isang pinakamatagal ng establishment doon sa lugar namin sa Olongapo City po. Isang block yung sunog. So, marami din sunog na nangyayari sa Pilipinas. Nakakaawa po yung mga family na nagtatrabaho, aalis sila ng bahay para lang magtrabaho. Pag balik nila wala na silang bahay, di ba? Ang mas nakakalungkot pa po, may mga nasasawi, mga anak na iipit sa bahay, nakukulong yung mga ganun po ba. Merong mga hinuhold up, merong mga pinipatay. So, diyang napakarami po nakapaligid ko sa Pilipinas pa lang. What more pa, sa buong mundo, marami pong mga country na may mga conflict. Isama po natin sila sa panalangin natin. Patuloy nating hilingin ang presensya at patnubay ng gabay ng banal na espiritu. Kahit na sabihin natin hindi mga Christian, anak pa rin sila ni Lord, po ba? So kailangan pa rin natin silang ipag-pray. At nakikita naman natin, nararamdaman natin kung paano tumugon si Lord, diba po? Isa-isa sa Amerika, yung mga nasasalanta na natutulungan niya nakakabangon. Ibig sabihin, God is at work. So, let us pray for all the government sa yung Philippine-China conflict. Alam ko meron pinaplansya na yung plano doon. So, maraming issues, maraming problems, maraming struggles, mga challenges, pati yung mangyayaring butuhan, tawag dito, magkaroon ng hindi naman imposible magkaroon ng peaceful kasi nararanasan naman natin na may kapayapaan na nangyayari kahit na minsan madalas may mga patayan, mga ganun ang greediness kaya yung hindi natin kaaway ang tao kundi ang kaaway natin is yung pumikilos na para mapasama ang tao. So yun ang ipag-pray po natin, di po ba? So also we would like ipagpasalamat din natin yung mga prayer na natutugunan ni Lord sa atin. So at this moment, pwede ko po bang hilingin si Pastora Jenny Lee, okay lang po bang ipag-pray natin pag-pray niyo po kami, i-lead niyo po kami dito sa nation and government and we will pray with you in silent po. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Aming amang makapangyarihan sa oras na ito, Lord God. Ama, napakinggan mo po ang lahat ng sinabi, Lord God, ng aming kapatid na Sister Babes, Lord. At ito rin po, O Diyos, ay nakikita namin, Panginoon, naririnig po namin. Tunay nga, O Diyos, na ang kaaway ay dumating upang sumira, magwasak at magpatay. Ngunit, Lord Jesus, kayo ang Diyos nagsasabi, Panginoon, na kayo dumating upang magbigay ng buhay, buhay na kasiya-siya, Panginoon, at sa lahat ng mga ito, amang banal, Lord Jesus, Lord, ang aming kahilingan, na nawa po, Panginoong Jesus, mag-intervene po kayo. Lord Jesus, alam ko po na hindi po ito lingid sa iyong paningin, Panginoon. Lahat, Lord God, na nangyayaring mga trahedya, Lord, hindi lamang po, Panginoon, sa bansang Pilipinas, sa mga pangyayaring sunog, hallelujah, Lord Jesus, iba't ibang mga kaguluhan, Father,
Jesus, lahat, Lord Jesus, ng mga pangyayari dito sa aming bansa. Ama, kahit po sa aming gobyerno, Father, hayaan mo, Panginoong Jesus, na mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa, lalo na't higit, Lord God, ang mga mananampalatayang ikinalat mo, Lord God, sa iba't ibang dako ng bansang Pilipinas at ganun din po, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundo, Father. Lord, dalangin po namin na ma-open up ang kanilang mga mata, kunin ang mga nakatalukbong sa kanilang paningin at hayaang ipamulat sila sa katotohanan, sapagkat tanging katotohanan lamang, Ama, ang makapagpalaya sa lahat, Lord God, ng nagapos, Panginoong Yesus, ng kadiliman ng mundong ito, Lord Jesus. Tunay nga na hindi namin kaaway, Lord God, ang tao, bagkos, Lord God, ang kadilimang namamayani, Lord God, sa himpapawid, oh God. Ngunit, Jesus, sa oras na ito, sinasabi mo na kami po'y kapag kami magkakaisa, humingi ng anuman sa pangalan mo, Panginoon, yun, o Diyos, ay iyong ipagkakatiwala sa amin, Father. This is the promise that you have for us, oh God. If we ask anything in your name, you will give it to us, Lord God. Just hearken the prayer of every individual of us right now, Lord Jesus. Dahil you are omnipresent, God. Gahit sandako, naroon kayo, nakikita niyo, Panginoong Jesus, ang bawat lugar, Panginoon, bawat, Lord God, circumstansya, bawat buhay ng mga tao, hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang dako, Lord God, ng bansa, Father. Kahit ang gobyerno, Father God, hawak mo rin ito, Panginoong Jesus. Kaya ang wala po kaming ibang kahilingan, Panginoong Jesus, bagkos, Lord God, idulog ito sa iyo at ipagkatiwala ito sa iyo na kayo ang makapangyarihang Diyos na makakagawa ng mga bagay na hindi namin kayang gawin, at sa pamagitan ng panalangin ito na pinapakinggan mo ay may mangyayari, Panginoon, sa hindi namin makikitang kaparaanan. May ginagawa kang himala because you are miraculous, God, in the name of Jesus. Sa bawat salita mo, may nagaganap, Panginoon, sa bawat tinig, Lord Jesus, na tinataas namin sa iyo ay may niyayanig ka, at sa bawat pagyanig, Panginoon Jesus, ay may mapapalaya in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Lord, kahit sa Middle Eastern, oh God, sa crisis and war, oh God, hallelujah, yung mga threat, oh God, pagbabanta, Lord God, hallelujah, sa Israel, Lord, hallelujah, sila po'y abutin mo, ang Gaza, ang Ukraine, Father, even, Father God, ang United States, oh God, ang Africa, hallelujah, sa bawat isang naririto, Father God, na nakatala dito, Lord God, sa prayer items, Lord God, ang conflict, Lord God, ng China, oh God, at ng Philippines, ang Philippines government na ngayon, gulong-gulo, Panginoon, lalo na, Lord Jesus, hallelujah, ang mga issues, Father, ng mga leaders, oh God, ng mga government officials, oh God, ng mga political leaders in the name of Jesus. Lord, right now, Father, praying, oh God, to work in the prayer of every intercessors, of every warriors right now. Even, Lord God, every struggles of Filipino people, every challenges, Father, in the name of Jesus, right now, we bind and rebuke, oh God, the works of the enemy, and we speak, oh God, and declare, Holy Spirit, the peace and order. We speak and declare, Father God, the unity. We speak and declare, Father God, freedom in the name of Jesus, because I know, Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord, magagawa mong lahat ng ito. Ama, alam po namin, Lord God, na hindi ka, Lord God, hallelujah, tumatahimik, di ka bingi, di ka bulang. Sa bawat pagkilos ng iyong mga anak mo, doon ka rin kumikilos, Panginoon. Kayaan mo, kahit ang aming mga kapatiran sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang dako ng mga bansa, Panginoon, saan man sila, Panginoon Jesus, kagaya sa aming kapatid, Lord God, Mr. Babes, kila Ma'am Finet, Lord God, kay Pastor Rory, Lord, kay Sister Flora, I can't mention all their names, kila Pastor Marisa, I can't mention all the names, oh God, of the daybreakers, intercessors, oh God, and warriors. But I speak, Lord God, to give them more courage, more protection, divine protection. In Jesus' name, I pray, Holy Spirit. Lord, hallelujah, kampihan mo sila, Panginoon. At hayaan mong, Lord God, makikita ang iyong liwanag sa kanila, ang kalwalatian na siyang magniningning sa kanila, at ang favor na ma-enjoy nila upang patuloy nila, Panginoong Jesus,
Maitaas ang iyong pangalan saan man sila naruroon, kahit sa buong mga kapatiran namin sa iba't ibang bansa, Panginoong Jesus, upang ang katotohanan ay maitaas at maisigaw, sapagkat tanging katotohanan lamang, Panginoong Jesus, ang makapagpalaya sa lahat ng naggapos ng kasalanan at sa lahat ng nagiging dahilan ng mga problema at trahedya. Hamang banal. Sa oras na ito, Lord, bahiran mo ng banal na dugo ang panalangin ito, silyuhan ng iyong banal espiritu in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen. Thank you, Pastor Jen. Dako po tayo ngayon sa Body of Christ. Lahat po tayo ay part ng katawan ni Jesus, and we want to ask Him na yung patuloy na paggabay at pagbabantay, pag-iingat sa atin ng banal na espiritu, yung paglilid sa atin, especially sa mga leaders natin, magmula sa bishops, mga pastors, mga clergy, ah, mga mga pastors natin narito, Pastor Jenny, Pastor Rory, ang mga deaconess po, yung mga ginagamit ni Lord. Alam po natin na hindi ganun kadali ang buhay ng pagiging pastol ng ating Ama, pero sa panalangin po, lumalakas tayo sa pamamagitan ng pagpapanalangin ay nakakakuha tayo ng kalakasan spiritual, kung saan kapag malakas ang spiritual life natin, is malakas na rin lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen po ba? So, can I ask po Ate Pinet to pray for us, to lead us for this prayer portion, and we will pray with you in silence po. Thank you po. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa ating pong pananalangin at ating pong idulog sa Panginoon ang kabuuan ng iglesia ng Diyos, at tayo pong lahat ay kabilang po doon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we just want to continue lifting up to you, O God, your church, Lord, ang iglesyang ito, Panginoon, na alam naming mahal na mahal mo, Panginoon, at ikaw mismo, O God, you declare yourself, O God, to be the head of the church. At alam namin, Panginoon, na mula noon, O God, hanggang ngayon, hindi nagbabago, O God, ang inyo pong declaration na yon at ang covenant nyo, Panginoon, ang inyo pong pakikipag-isa, Panginoon Lord, sa inyo pong iglesia. Maraming salamat, Lord, that you continue, O God, to watch over the body of Christ. And Lord, we just want to say sorry. We just want to ask forgiveness, Panginoon, for the many times, O God, that we fail you as your body. For the many times, Panginoon, that nagdulot kami, Panginoon, ng sakit, ng pighati, O God, sa inyong banal na espiritu. Dahil sa amin pong mga gawain, sa amin pong mga salita, sa amin pong mga desisyon, sa amin pong mga maling pakikitungo, sa aming kapwa, kahit po sa mga kapareho naming mga Kristiyano. Patawarin mo kami, Panginoon Lord, na kung minsan ang inyong mismong iglesia, O God, ay nababahiran, Panginoon, ng mga bagay, O God, na hindi nakakalugod sa inyo. And forgive us, Panginoon, that sometimes, Lord, we fail to be the watchman. We fail, Panginoon, to guard, O God, the body. Lord, thank you because we know that you understand our weaknesses. Kaya nga, Panginoon Lord, you give us the Holy Spirit, O God, to keep us strong, to keep us yung focus, Panginoon Lord, sa mga bagay, Panginoon, na nais niyo pong ipagawa sa amin, to just focus on you. Thank you, Lord, for forgiving us. Thank you for always giving us chances, Panginoon, to stand up, Panginoon, where we fall, to be strong in our weakness,
to continue, O God, despite the many challenges, O God, that your church go through. Lord, we continue to lift up to you your workers in your vineyard, ang inyong mga manggagawa, Panginoon, na nagtalaga ng kanilang mga puso, kanilang mga buhay, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Mga pastor, Panginoon, Lord, ang mga diakonesa, mga leader ng iglesia, ang bawat miyembro, O God. We continue, Panginoon, to ask your Holy Spirit, O God, to empower us, Panginoon, Lord, to continue the faith, to continue, Panginoon, the work that you have entrusted to us. Lord, sa katatapos lamang, Panginoon, na pagdiriwang namin ng inyong muling pagkabuhay, O God, ang dalangin namin, O God, ay manatili sa amin, Panginoon, ang apoy, the glory of Jesus, your radiance, O God, katulad nga po ng na-share sa amin sa devotion. Napatuloy po kaming laging nakatingin sa inyo, Panginoon. Ikaw, O God, you are the message. At kaming lahat, Panginoon, ay ginagamit niyo, O God, to go forth and share the message to everyone. Share you to preach you, Jesus, and what you continue to do in our lives. And so, Lord, we lift up to you all the ministries. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo ang mga ministeryo na ito, O God, upang mas higit na maraming mga tao ang siyang maaabot ng inyong mga salita. At sila rin, Panginoon, ay makakaunawa at makakaroon, Panginoon, ng personal na pagtanggap sa inyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Lord. You continue to strengthen your church. You continue, Panginoon, to help your church upang manatiling matatag at matibay, O God, na lumalakad sa inyong liwanag, sa inyong katotohanan, sa inyong kabanalan at katuwiran. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Ate Finette. Salamat po. Ah, wala po bang, meron po bang may birthday ngayon? Bago po tayo dadako sa ating closing Thanksgiving prayer and meron din po bang may anniversary na gusto niyong ipag-pray natin? Anniversary, birthday, spiritual birthday, yan, ganyan. Mga natal birthday para mas mamudan shower of blessing. 22, wala po ba? Sige, kung wala po ba, mga kapatid, napaka-importante po ng ating everyday life, di ba? So, let's take a minute para ipag-pray natin. Mag-ask tayo ng strength na nanggagaling kay Lord. Pag yung strength natin galing kay Lord, di ba, akala natin sa isang, ang lakas natin, yung bang galing tayo sa kama, meron tayong nararamdaman, masakit ang ulo, masakit ang katawan. Pero kapag nag-pray tayo, di ba, yung sincere prayer, biglang parang nagdahilan lang tayo at nakakakilos na tayo. Alam ko po, nararamdaman natin, nararanasan natin yan, kaya nagkakaroon tayo ng maraming testimony sa buhay dahil nga, yung paano siya tumugon sa ating mga panalangin at kung paano niya binabasbas yung kalakasang hinihingi natin sa Kanya. So, sa pagkakataon po to, pwede ko po bang hilingin ang lahat tayo na mag-utter tayo ng 1 minute na mag-ask tayo ng strength na nanggagaling sa Kanya, lalo na po yung mga nagtatrabaho, papasok sa at lalabas ng bahay. Kailangan natin ng protection at yung strength natin is, yung bang weakness natin is mapalitan ng strength. Yun din ang panlaban natin sa hamon ng buhay na ito. Mga kapatid, sige po, mag-unmute po tayo and 1 minute, sabay-sabay na lang po tayong mingi ng strength para kay Lord. In a minute po. Gracious God. Okay.
Hallelujah. before you with a humble heart, Hallelujah. Yes, Lord, your we come to you, presence O in God. life, Lord. Acknowledging you are Ask the for the source guidance of and wisdom of strength the for Holy me. Spirit in all that Your I do. joy, O God, is And may our your strength. Spirit lead me Your through, hope, fill me with your clarity, peace, O God. especially It's what when we I am need, Lord. faced Sa amin. decision, challenges, or Salamat, uncertainty. Panginoon. But Your Father, promise is that in you moments when will I never feel weak, fail us and you will never forsake uncertain us. or burdened, For the things that we need, O God, Lord, Strength exceeding in we the name ask, of Jesus, I that you turn will to you will be for bless given strength, to O you. Lord every God. individual of Thank you, us, You are Lord. my refuge and You my are oh our God, and we pray fortress, right strength. now, Thank you, my hallelujah, Panginoon. for Sa ever-present help, araw-araw, salvation, Panginoon, especially in salvation, times of need. panibagong Lord, kalakasan. please grant me the Father, for you courage are to the Panganagan face source of life's namin strength, oh God. sa challenges I patuloy pray mong and in declare, oh every pagyakap God, at aspect in of every my weakness life. that tugon, we The Panginoon, Father God, we endurance will to sa inyo pong praise you. kaloob. persevere I and the pray and Pagsubaybay faith po to declare, trust namin Father, in sa right your now, plan Holy Panginoon. Spirit, oh God, because I Salamat, everything. O think, Father, God. Fill that me with your every Holy To Spirit, open weakness, this Lord. God, is Lord, already Renewed experience given me to and the us, Lord. Father God. strengthen from So it's within. given, Father My God. So times when I we need to stumble, do, oh God, lift is me to up. give you praise and When I glory, feel oh God. weary, remind me that your Hallelujah, grace and is dissolve, sufficient. oh God, the plan of Let your the power enemy, be oh made God. In perfect the in my name of weakness, O Jesus. Lord God, Praying, that Father I may God, rest right in you now, completely. in Jesus' Lord, name. help me So to we stand know that still, to move our forward with enemy, your confidence, enemy, oh God, to is find defeated. hope So in your he has no promises. power Thank for you, all Lord of Jesus, us. for always walking beside me, holding me in your love and Hallelujah. care. In Jesus' name, I pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Um, Sir Rory, pwede po bang sa closing prayer and benediction? Sige po. Thank you po. Ah, Close ko na po ito. okay po. Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, patuloy na ikaw ang aming pinapasalamatan, pinaparangalan at sinasamba. Salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na ay inyong ipinagkaloob na buhay, lakas, katatagan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lydia na siya yung ginamit upang may bahagi, Panginoon, ng iyong banal na salita at ang kanyang karanasan. Ah, Muli, Panginoon, ay kami nagpapasalamat sapagkat ang buhay na to ay iyong pinagkaloob. Opo, pansamantala lamang. Ngunit ang buhay na to ay naway magamit upang sa iyong kapurihan at kalwalatian. Hindi lamang sa mga bagay na pangangailangan namin, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng aming mga kailangan sa pangaraw-araw. Ikaw ang tunay na Diyos na nagkakaloob ng buhay, lakas. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po si Ate Lydia. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, ang ministeryong inyong ipinagkaloob o inatang sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya ng tatag, tapang, bigyan mo siya, Panginoon, ng tunay na pagmumuna. And we thank you, Lord God, sapagkat ang bawat isang naririto, nasama-sama kaming nananalangin, nagpupuri, nagpapasalamat, pinapakinggan ang iyong banal na tinig. And we thank you, Father God. Dear Lord, in every moment day, remind me of all that I have to be thankful for you, especially your constant presence in my life, in our life, whether in the times of prosperity or in need, you are good. I lift up this morning prayer of thankfulness with all are full of gratitude and praise for your love, for your provision, for your breakthroughs, for your supernatural work in our life. Praise and glory belong to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos Ama
ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli, tayo ay nanagumpay sapagkat siya ay tunay na nagumpay para sa atin, sa ating buhay. Kaya tayo, ang lahat ng mga may pananampalatayang tunay sa Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Meron tayong lugar doon sa langit. At ang ating buhay na to ay tunay na ating lagi kitalaga sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sapagkat siya kasama natin, nangunguna sa ating buhay, at patuloy na siya nangungusap sa atin upang tayo ay maging ilaw, asin sa sanlibutan, sa ating pamilya, sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia na ating kinabibilangan. Kaya luwalhatiin natin ang ating Diyos na buhay sapagkat siya'y sumasa atin, sapagkat siya'y kasama natin at hindi tayo iniiwan ni pinababayaan. Amen at amen. Amen and amen. Amen. Yan. Praise